Lola Cora, nasaan ang apo mong engkanto? Huwag mo nga tinatawag na engkanto ang apo ko. Ano ba ang kasalanan niya sa inyo? Sabi ng anak ko, tinignan daw siya ni Cecilia kanina. Pagkatapos bigla na lang daw sumakit ang tiyan niya. Dapat kasi hindi niyo pinapalabas yung engkanto niyong apo para hindi makaperwisyo. Magtigil ka! Mabait na bata ang apo ko at wala siyang kinalaman sa pinaparatang mo. Oo, kulay ginto ang buhok ng apo ko. Pero hindi yun nangangahulugan na isa siyang engkanto. Lola, ano po yung nangyayari rito? Bakit po kayo nagtatalo? Hoy, engkanto! Anong ginawa mo sa anak ko? Alam kong may kinalaman ka sa pagsakit ng tiyan niya. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Manang Ruby. Huwag mo nang itanggi. Hindi ka nararapat sa lugar na ito. Hayop kang engkanto ka. Sa oras na hindi umayos ang lagay ng anak ko, malilintigan ka talaga sa akin. Pinahid ni Cecilia ang mga luhang nagbabadyang tumulo at niyakap ito ng kanyang lola Cora. Sa tuwing may nangyayari kasi na hindi maipaliwanag sa kanyang mga kapitbahay, sa kanya agad ang sisi ng mga ito. Nang dahil sa pagkakaroon niya ng gintong buhok, tinutukso siya ng lahat na isang engkanto. Palagi rin itong binubuli sa kanilang paaralan. May mga pagkakataon pa nga na nakararanas siya ng pananakit mula sa ibang tao. Isang araw, habang patungo ang dalagita sa kanilang klase, nagulat siya nang bigla na lamang siyang pagbabatuhin ng kung ano-anong bagay ng mga kapwa niya mag-aaral. Hoy, engkanto! Aray, bakit niyo ako binabato? Dahil bawal ang engkanto rito. Ilang beses ba namin sasabihin sa'yo na huwag ka nang pumasok? Nakakatakot ka! Hindi ako engkanto. Eh bakit kulay ginto ang buhok mo? Ikaw lang ang may ganyan dito sa mundo. Hindi totoo yan. Normal akong tao. Tigilan niyo na ang panunukso sa akin. Muling tumulo ang mga luha ni Cecilia at wala siyang nagawa ng patuloy siyang pagbabatuhin ng kapwa mag-aaral. Umuwi siyang may galo sa kanyang ulo at muka at labis namang nag-alala ang kanyang lola Cora. Diyos ko po, anong nangyari sa iyo, apo? Sinong may gawa nito? Magsabi ka sa akin. Palagi na lang po nila akong tinutukso na engkanto, Lola. Bakit kasi kulay ginto ang buhok ko? Hindi po ba talaga ako normal? Huwag mong sabihin yan. Walang mali sa'yo. Hindi ka engkanto. Sagutin niyo po ang tanong ko. Bakit po ba kulay ginto ang buhok ko? Hindi ko rin alam, apo. Pero maniwala ka sa akin. Walang mali sa'yo at higit sa lahat, espesyal ka. Tinapik ni Lola Cora ang balikat ng dalagita upang pakalmahin ito sa pag-iyak. Ramdam niya kasi ang sakit na daladala nito. Kinabukasan, nagtungo ang matanda sa guro ng kanyang apo para ireklamo ang mga nambuli dito. Subalit na dismaya lamang ito dahil sinabi sa kanya na walang nangyaring pananakit. Nakasisiguro ako na walang nangyaring pananakit sa inyong apo. Baka naman siya lang ang gumawa niyan sa sarili. Ano? Sinasabi mo ba na sinungaling ang apo ko? Bakit ganyan kayo magsalita? Naturingan pa naman kayong isang guro. Alam nyo, sa totoo lang, may mga estudyante ritong natatakot ng pumasok dahil sa gintong buhok ng apo nyo. Kung ako sa inyo, hanapan nyo na lang siya ng ibang paaralan. O hindi naman kaya mas mainam na manatili na lang siya sa bahay. Kalabisan ang sinasabi mo. Hindi masama ang apo ko. Hindi siya engkanto tulad ng iniisip nyo. Nag-aksaya lang pala ako ng oras sa pagpunta rito. Labis na nagalit si Lola Cora dahil sa masasakit na salitang binitiwan ng guro ni Cecilia. Hindi nito lubos akalain na pati ito ay masama ang tingin sa kanyang apo. Nakaramdam din ito ng matinding lungkot dahil kalabisan na ang pangaalipusta sa kanila. Pagka-uwi naman, nakasalubong nila ang galit na galit nilang kapitbahay. Umalis na kayo sa lugar na ito. Nang dahil sa engkanto na yan, nasa ospital ngayon ang anak ko. Hindi mo ba talaga titigilan ang apo ko? Wala siyang kasalanan sa mga pinaparatang niyong lahat. Sumusobra na kayo. Lola, hayaan na lang po natin sila. Tara na ho. Ipinagsawalang bahala na lamang ni Cecilia ang paratang sa kanya ng kapitbahay. Nag-aalala rin kasi siya sa anak nito.
Naitanong niya sa kanyang sarili na baka maaaring siya talaga ang naging dahilan ng pagkakaroon nito ng sakit. Nagduda na ang dalagita sa kanyang pagkatao at naisip niya na baka isa nga talaga siyang engkanto. Samantala, ang pangaalipusta sa kanya ng iba ay mas tumindi pa. Hindi na ito pinapasok pa ng paaralan sa kadahilanan na nagiging sanhi siya sa pagliban ng kapwa niya mga kamag-aral. Natatakot kasi ang mga ito sa kakaiba niyang anyo. Sandali, saan ka pupunta? Papasok na po ako sa loob. Magsisimula na po kasi ang klase namin. Nako, inutusan ako ng namumuno rito eh. Simula ngayon, bawal ka nang pumasok sa paaralang ito. Ho? Pero bakit naman? Wala naman po akong ginagawang masama. Natatakot sila sa ginto mong buhok at nagdadala ka raw ng malas. Hala, sige, umalis ka na at baka ako pang mapagalitan sa'yo. Sa pangyayaring yun, nakaramdam ng matinding galit ang dalagita sa kanyang sarili. Sinisisi niya kasi ang pagkakaroon niya ng gintong buhok sa hindi maayos na pagtrato sa kanya ng ibang tao. Naisipan niya na putulin na lamang ito, subalit pinigilan siya ng kanyang lola. Apo, anong ginagawa mo? Bitiwan mo yung gunting at huminahon ka. Pero Lola, ang gintong buhok na to ang dahilan kung bakit hindi nila ako tanggap. Hayaan niyo na ako na putulin to. Cecilia, lahat tayo ay hindi perpekto. Ang pagkakaroon mo ng gintong buhok ay may kaakibat na dahilan. Hindi importante kung hindi ka man nila tanggap. Mahalin mo ang sarili mo at ang pagkatao mo, Apo. Ang mahalaga, may mabuti kang puso. Bakit kasi ako kakaiba? Ano po bang dahilan? Humahagulgol na tanong ni Cecilia at nagtungo na lamang ito sa kanilang bakuran. Tumingin ito sa langit at itinanong sa Diyos kung bakit siya kakaiba. Labis namang nalulungkot si Lola Cora para sa kanyang apo. Kinagabihan, habang nakatingin ang dalagita sa salamin, napansin nito na tila nagliliwanag ang isang hibla ng kanyang gintong buhok. Nakaramdam ito ng takot, ngunit mabilis namang nawala ang bagay na yun. Naisip niya na guni-guni lamang niya yun. Kinabukasan, naisipan nito na magtungo sa anak ng kapitbahay nila na nasa ospital. Anong ginagawa mo rito? Siguro sasaktan mo ulit ako, no? Hindi ko gagawin yun. Naparito lang ako para kumustahin ang lagay mo. Ikaw may gawa ng karamdaman ko tapos ang lakas ng loob mo na itanong yan? Maniwala ka. Wala talaga akong kinalaman sa nangyari sa'yo. Ang totoo niyan, nag-aalala ako sa kondisyon mo. Alam mo, gusto kong makipagkaibigan at tanggapin ng iba. Engkanto ka, kaya sinong tao ang tatanggap sa'yo? Umalis ka na nga, nakakadiri ka. Nangilid ang luha sa mga mata ni Cecilia ng sandaling yun. At ilang saglit pa, napansin nito na may nahulog na hibla ng gintong buhok niya at napunta ito sa anak ng kapitbahay nila. Maya-maya pa, hindi siya makapaniwala sa biglaang pagkawala ng paninilaw ng balat nito. Wala ka bang napapansin na wala ang paninilaw mo? Ha? Oo nga, paano nangyari yun? Sandali nga, ikaw may gawa nito sa akin kaya may kakayahan ka rin ng pagalingin ako. Tama ako, di ba? Wala akong ginagawa sa'yo, Gabo. Hindi kita binigyan ng karamdaman. Anong ginagawa mo ritong engkanto ka? Lumayo ka sa anak ko, buwisit ka! Mama, bumuti na po ang pakiramdam ko at nawala ng paninilaw sa balat ko. Oo nga, mukhang maayos ka na anak. Paano nangyari yun? Pinagaling po ako ng engkanto na yan. Isang malaking katanungan kay Cecilia ang naganap ng araw na yun. Hindi niya alam kung ang gintong hiblang buhok niya ba talaga ang nagpagaling sa anak ng kapitbahay nila. Pagka-uwi naman ito sa kanilang bahay, agad niya itong sinabi sa kanyang lola. Cecilia naman, bakit ka pa pumunta roon? Alam mo namang delikado. Paano kung sinaktan ka nila? Lola, magaling na po yung anak ni Manang Ruby. Sa tingin ko dahil yun sa nahulog na gintong hibla ng buhok ko. Ano bang mga pinagsasasabi mong bata ka?
Kumain ka na nga lang dyan at nagluto ako ng paborito mong ulam. Hindi po ba kayo naniniwala sa akin? Totoong sinasabi ko. Apo, nakikiusap ako. Kung totoo man yan, hindi ito maaaring malaman ng iba. Natatakot ako sa maaaring mangyari. Labis na nagtataka si Cecilia sa sinabi ng kanyang lola. Subalit hindi nito sinasagot ang mga tanong niya. Sumapit ang gabi, hindi nagawang makatulog ng dalagita dahil sa pangyayari ng araw na yun. Tinignan nito ang kanyang gintong buhok sa salamin. Nararamdaman niya na may kung anong kakaiba rito. Kinabukasan, habang namumulot siya ng kahoy sa bandang kagubatan, nakita niya ang isang ale na nahihirapan sa karamdaman. Nilapitan niya ito at napansin niya ang namamagang paa nito. Ay, huwag kang lalapit sa aking engkanto ka! Hindi ko po kayo sasaktan. Mukhang nahihirapan po kayo sa namamaga niyong paa. Tutulungan ko po kayo. Paano mo naman ako tutulungan? Lumayo ka na nga! Baka lumala pa ang karamdaman ko! Ramdam ng dalagita ang takot sa kanya ng ali na yun. Ngunit nais niya pa rin itong tulungan. Kumuha siya ng isang hibla sa kanyang gintong buhok at sinubukan niya itong ilagay sa paa ng ginang. Ilang sandali pa, bigla na lamang umimpis ang pamamaga ng paa nito. Sobrang natuwa naman si Cecilia sa kanyang nagawang pagtulong. Yung paa ko, nawala na yung pangangali at unti-unti nang nawawala ang pamamaga. Paano mo nagawa yun? Pasensya na ho, pero mauuna na po ako. Dapat malaman ito ng iba. Marami ka pang mapapagaling. Nakikiusap po ako. Huwag niyo po itong ipapaalam sa iba. May pagmamakaawa pang sabi ng dalagita at nagmadali na itong bumalik sa kanilang bahay. Napansin naman ng kanyang lola ang kaba na nararamdaman niya. Hindi kasi siya nakinig sa sinabi nito at ipinagpatuloy niya ang pagpapagaling sa may karamdaman. Ilang sandali pa, may mga taong dumating dahil nalaman na ng mga ito ang kanyang kakayahan. Pinagsabi kasi ito ng kanilang kapitbahay na ina ng kanyang unang ginamot. Anong ginagawa niyo rito? May paparatang na naman ba kayo sa apo ko? Sinabi ng anak ko na napagaling siya ng engkanto niyong apo at pinatunayan naman ito ng isa pang ali na nagamot niya kanina lang. Walang kakayahan ng apo ko na magpagaling ng kahit anong karamdaman, kaya umalis na kayo. Hindi niyo dapat pinagdaramot ang kakayahan ng apo niyo. Ang kaguluhan na yon ang nagpasiwalat ng kakayahan ni Cecilia. Ngunit hindi hinayaan ng kanyang lolang malapitan siya ng iba at nagalit ito ng sobra. Pinagbubuhusan ito ng tubig ang mga taong sumugod sa kanilang bahay. Matagumpay naman itong naitaboy ang mga yun. Sinabi ko na sa iyo, di ba, na hindi mo na maaaring ipakita pa o gamitin sa iba ang kakayahan mo. Bakit ba hindi mo ako sinusunod, Cecilia? Masaya po akong nakakatulong sa iba, Lola. Kaya bakit pinagbabawalan niyo po akong gawin yun? Dahil maaari nilang samantalahin ang kakayahan mo. Hindi lahat ng taong natutulungan mo kayang magbalik ng kabutihan sa iyo. Nakikiusap ako, Apo. Itigil mo na ang panggagamot mo dahil maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa iyo. Pero Lola, kung manggagamot po ako ng ibang tao, magagawa nitong baguhin ang masamang tingin nila sa akin. Gusto kong matanggap po nila ako. Tumigil ka! Makinig ka sa akin dahil para ito sa ikabubuti mo! Pasigaw na sabi ni Lola Cora dahil hindi siya kayang unawain ng apo. Natatakot ito na baka mapahamak lamang si Cecilia kung ipagpapatuloy pa nito ang pagpapagaling sa iba. Subalit ang dalagita ay hindi nakinig sa kanya at pinagpilitan nito ang kagustuhan na tumulong sa mga taong may karamdaman. Iha, maawa ka sa apo ko. Ilang araw na siyang hindi kumakain dahil sa namamaga niyang lalamunan. May albularyong nagsabi na kinulam daw siya. Hindi siya mapapagaling ng apo ko kaya't umalis na kayo. Lola Cora naman,
Nakakaawa naman po ang apo niya kung hindi ko tutulungan. Hayaan niyo na po akong tumulong sa kanila. Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Dahil gusto ko pong makatulong sa iba. Hindi ko ipagdadamot ang kakayahan ko na makatulong sa kapwa ko, Lola. Walang nagawa si Lola Cora sa kagustuhan ng kanyang apo. At muli, napagaling na naman ni Cecilia ang batang may sakit. Sa panggagamot na yun ni Cecilia, dinumog pa ito ng mga taong may karamdaman. Hindi na kayang pigilan ng matanda ang pagpapagaling ng dalagita dahil nagiging dahilan lang ito ng kanilang pagtatalo. Halos araw-araw namang may dumarating sa bahay nila upang humingi ng lunas para sa sakit ng mga ito. Magandang umaga sa inyo, Lola Cora at Cecilia. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't ikaw ang guro ni Cecilia? Huwag mong sabihing magpapagamot ka rin sa apo ko pagkatapos mo siyang alipustahin. Halos lahat kayo walang nasabing maganda sa kanya. Masasakit na salita lang ang palagi niyang naririnig mula sa inyo. Lola, kalimutan na po natin ang masamang nagawa nila sa atin noon. Kailangan nila ng tulong ko, kaya sana po wag niyo akong pigilan na gawin yun. Bahala ka. Sinasabi ko sa iyo, walang mabuting maidudulot ang panggagamot sa kanila. Nakaramdam ng lungkot at pagkadismaya si Lola Cora dahil sa katigasan ni Cecilia. Hindi na ito nakikinig pa sa kanyang mga sinasabi. Hanggang isang gabi, napansin ng matanda ang pag-impis ng buhok ng dalagita. Labis niya itong ikinabahala kaya muli niya itong pinagsabihan. Subalit tulad ng inaasahan nito, hindi pa rin nauunawaan ng apo ang kanyang pangaral dito. Matutulog na po ako, Lola, at ayoko na pong pagtalunan pa natin ang pagtulong ko sa iba. Huwag kang tumigil hanggang hindi nauubos ang gintong buhok mo. Sa oras na mawala yan, hindi ka natutubuan. Ayos lang po sa akin kahit makalbo na ako. Ang mahalaga nakatulong po ako sa kanila. Lola, ngayon lang po ako nakaramdam ng saya. Natutuwa ako na nagagawa na akong pasalamatan ng iba at hindi na po engkanto ang tingin nila sa akin. Tanggap na po nila ako, pero bakit parang kayo po? Hindi nyo nagugustuhan ang nangyayari. Tumulo ang mga luha ni Cecilia ng mga sandaling yon. Dahil naman doon, naunawaan na rin ni Lola Cora ang kanyang apo. Subalit hindi mawala-wala sa kanya ang matinding pag-aalala sa maaaring maidulot ng panggagamot ng dalagita. Bagamat ganoon ang kanyang naiisip, hinayaan na lamang niya ito at sinuportahan na lang sa kabutihan nito sa iba. Isang araw, nagulantang sila sa pagdating pa ng mga taong nais magpagamot ng kanilang karamdaman. Nagmula pa ang mga ito sa malayong bayan. Iha, kaya ba akong pagalingin ang gintong buhok mo? Ano ho bang nangyari sa inyo? Susubukan ko pong mapagaling kayo. Marami na akong albularyong napuntahan, subalit hindi nila ako nagamot. Sinabi nila na binarang daw ako ng isang matandang lalaki. Nahihirapan na ako sa karamdaman kong ito. Huwag kayong mag-alala dahil tutulungan ko kayo. Kumuha si Cecilia ng isang gintong hibla ng buhok niya at ipinatong ito sa mga sugat ng babaeng binarang. Laking gulat ng mga tao nang masaksihan nila kung paanong ganong kabilis nawala ang karamdaman sa katawan ng ginang. Labis na mangha mga ito sa karunungan ng dalagita. Hindi lang kulam at barang ang kayang gamutin ni Cecilia, kundi pati na rin ang iba't ibang malulubhang sakit na maaaring dumapo sa katawan ng tao. Subalit dumating ang panahon na nakaramdam na siya ng panghihina. Cecilia, ayos ka lang ba po? Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, huwag ka na munang magpagaling ng karamdaman ng iba. Lola, bakit kaya sunod-sunod ang pangungulam dito sa bayan natin? Ilang tao na kasi ang napagaling ko ngayong araw na may ganitong karamdaman. Dahil walang taong may mabuting kalooban sa bayan na ito.
kundi ikaw lang, Cecilia. Kinukulam ang isang tao kapag kalabisan na ang kasamaan nito. Nararapat lang ang nangyayari sa kanila. Pero Lola, hindi naman lahat ng kinulam o binarang masama. Naniniwala po ako na meron pang mabubuting puso sa bayang ito. Nangihina ako ngayon pero ipagpapahinga ko lang po ito at itutuloy ko ang panggagamot sa kanila bukas. Hindi na nagawang magsalita pa ni Lola Cora dahil alam niyang magiging dahilan lamang ito ng pagtatalo nila ng kanyang apo. Samantala, nagpatuloy ang panggagamot ni Cecilia sa mga taong kinulam sa kanilang bayan. Ang karamdaman na ito ay tinuring na salot sa kanilang lugar. Cecilia, sana mapatawad mo ko sa mga maling nasabi ko sa iyo noon. Sa tingin ko, kinulam din ako ng taong nagawang ko ng kasamaan. Inaamin ko na hindi ako naging mabuti sa iba at kailangan ko ang tulong mo. Hindi naman po ako nagtatanim ng galit kanino man, kaya pinapatawad ko na po kayo. Huwag kayong mag-alala, gagamutin ko po ang karamdaman nyo. Sinisingil lang kayong lahat sa mga kasamaan na ginawa niyo sa aking apo. Patunay lang ito kung ano ang ginagawa niyong hindi maganda sa iba. May kapalit na kaparusahan. Nauunawaan ko ang galit niyo, Lola Cora. Pero kailangan ko po ng tulong ng inyong apo. Nalaman ko po na ang karamdaman ng aking anak noon ay dahil sa kapabayaan ko at hindi dahil kay Cecilia. Sa sinabi na yun ng kanilang kapitbahay, nakaramdam ng kagalakan at kaginhawahan ng dalagita. Masaya siya dahil hindi na engkanto ang tingin ng iba sa kanya at nawala na rin ang pagdududa niya sa kanyang pagkatao. Naniniwala siya na binigay ng Diyos ang kanyang kakayahang manggamot. Ngunit ito rin pala ang magdadala ng kapahamakan sa kanilang maglola. Ang kanyang karunungan ay nakarating sa mga taong masasama ang loob. Narinig niyo na ba yung patungkol sa dalagitang may gintong buhok? Nagagawa raw nito magpagaling ng mga taong may karamdaman. Totoo ba yan? Kasi kung may katotohanan ng bagay na yan, pwede natin mapakinabangan ang gintong buhok niya. Ano pang hinihintay natin? Gumawa na tayo ng plano kung paano natin makukuha ang gintong buhok ng dalagitang yun. Pinagplanuhan ng mga lalaking ito kung paano makukuha ang gintong buhok ni Cecilia. Samantala, ang dalagita'y walang kaalam-alam sa panganib na nagbabadyang mangyari sa kanila ng kanyang lola. Pinagpatuloy pa rin ito ang panggagamot sa mga taong may karamdaman. Hanggang isang gabi, habang natutulog sila, narinig ng matanda ang ilang kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Tumayo ito at laking gulat niya nang biglang bumungad sa kanya ang tatlong lalaking may masamang balak sa kanila ng kanyang apo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa bahay namin? Nasaan ang apo mo na may gintong buhok, tanda? Ilabas mo siya kung ayaw mo masaktan. Anong kailangan niyo sa apo ko? Binabalaan ko kayo. Huwag niyo siya sasaktan. Lola, sino pong kausap nyo? Bakit ang ingay? Inaantok pa si Cecilia ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita ang tatlong magnanakaw na nasa loob ng kanilang bahay. Labis na natakot ang dalagita nang hawakan ng isa sa mga ito si Lola Cora at tinakot siya na papatayin ito. Nanginginig ang kanyang buong katawan at hindi alam ang gagawin. Tinutukan naman siya ng patalim ng isa pang magnanakaw. Putulin mo na ang gintong buhok mo at ibigay na sa amin. Kung ayaw mo wakasan ko ang buhay ng lola mo. Apo, kahit anong mangyari, huwag mong gagawin ang inuutos nila. Gagamitin nila sa kasamaan ang gintong buhok mo. Ang sasama nyo. Baka wala nyo ang lola ko. Hindi ko ibibigay ang gusto nyo dahil hindi kayo mabubuting tao. Ganun ah. Sige, tatapusin ko na ang buhay ng lola mo. Itinaas ng isang magnanakaw ang kanyang kamay at walang awa nitong itinarak ang patalim kay Lola Cora. Tumulo ang mga luha ni Cecilia at nagalit ito ng sobra. Nagulat naman ang tatlong lalaking masasama ang loob sa biglaang pagliwanag ng gintong buhok ng dalagita. Nakakasilaw ito at masakit sa mata ang naging dulot nito sa kanila. Hindi nila nakayanan ang kirot na dala nito,
Kaya naman nagpasya na ang mga ito na umalis na lamang. Lola, huwag niyo po akong iiwan. Susubukan ko po kayong pagalingin. Apo, patawarin mo ako kung tinago ko ang katotohanan sa tunay mong pagkatao. Isang tikba lang ang tunay mong ama at sa kanya mo nakuha ang pagkakaroon mo ng gintong buhok. Ibig mong sabihin, isa talaga akong engkanto? Oo, pero kahit ganun pa man, may mabuti kang kalooban. Patawarin mo rin ako sa kasalanang nagawa ko. Ako ang may kagagawa ng pangkukulam sa mga tao rito sa bayan. Gusto kong makaganti sa kanila dahil sa pangalipusta nila sa iyo. Alam kong hindi na rin talaga magtatagal ang buhay ko dahil unti-unti na ring humihina ang aking katawan. Sa bawat panggagamot mo sa kanila, nagkakaroon ito ng balik sa akin. Hindi makapaniwala si Cecilia sa ipinagtapat sa kanya ni Lola Cora at labis siyang nasaktan sa tuluyang pagkawala nito. Labis na nalugmok ang dalagita sa madilim na nangyari sa kanyang buhay. Nadismaya rin ito nang wala man lang sa mga taong tinutulungan niya ang dumamay sa sakit at bigat na kanyang nararamdaman. Dahil doon, nawalan na siya ng ganang tumulong pa sa mga may sakit. Cecilia, nakikiusap ako. Tulungan mo naman ako sa karamdaman ko. Hindi na ako nakapagtitinda dahil dito. Nakaburol pa ho ang aking lola. Sa tingin niyo magagawa akong makapanggamot? Wala kayong pakialam sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Ang dami mo namang sinabi. Kung ayaw mong tumulong, sabihin mo na lang. Hindi yung dadramahan mo pa ako. Totoo nga ang sinabi ni Lola Cora na walang taong may mabuting loob sa bayang ito. Umalis na kayo at baka masamain pa kayo sa akin. Galit na sabi ni Cecilia at walang sino man ang nakakaunawa sa sakit na nararamdaman niya. Kaya naman sinimulan na rin ito ang pag-aaral ng karunungan ng kanyang Lola Cora. Kinuha niya ang libro ng matanda at inalam niya kung paano isasagawa ang pagpapahirap sa 3 lalaking may masasamang loob na pumatay sa kanyang lola. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng paghatol niya sa mga ito. Nakakainis. Ilang araw na ako hindi nakakatulog dahil parang lagi may sumasakal sa akin. Ganyan nga rin ako eh. Palagi na rin akong balisa at pakiramdam ko. May nakatingin na mga mata sa akin. Iniisip ko na parang binabantayan ang mga galaw ko. Pare-pareho lang pala tayo may mga nararanasang ganito eh. Hindi kaya kagagawa nito ng dalagitang may gintong buhok? Nagkatinginan ang 3 lalaking masasama ang loob at nakaramdam sila ng matinding takot. Batid nila ang karunungan ng dalagita, kaya naman hindi na nila binalak pa itong puntahan ulit. Sa paglipas pa ng ilang araw, nakaramdam ang mga ito ng matinding pananakit sa kanilang katawan. Pare-pareho silang nagkaroon ng malalang karamdaman. Ang isa naman sa kanila ay naglakas loob na humingi ng tawad kay Cecilia. Anong ginagawa mo ritong hayop ka? Ikaw ang tumapos sa buhay ng lola ko. Humingi ako ng kapatawaran sa nagawa kong kasalanan. Nagawa ko lang naman yun dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya ko. Nakikiusap ako. Alisin mo na ang karamdaman na ibinigay mo sa akin. Walang kapatawaran ang ginawa niyo sa lola ko. Magdudusa kayo sa matinding karamdaman. At sisiguraduhin ko na magwawakas ang buhay niyo. Mababakas sa mukha ni Cecilia ang matinding galit at pagkasuklam nito sa taong nagwakas ng buhay ng kanyang Lola Cora. Walang kapatawaran ang nagawa ng mga ito sa kanya. Ang pagpapahirap niya sa 3 lalaking masasama ang loob ay mas tumindi pa. Nagdusa ang mga ito hanggang sa tuluyan ng magwakas ang mga buhay nila. Subalit napansin ng dalagita ang unti-unting paglalagas ng kanyang buhok. Batid niya na hindi magandang senyalis ito. Ngunit pinagsawalang bahala niya lamang. Nagpatuloy naman ang paghingi ng tulong sa kanya ng mga taong may karamdaman.
Ngunit tinatanggihan niya na ang lahat. Cecilia, bakit mo naman tinatanggihan ng mga taong humihingi ng tulong sa'yo? Nagmula pa sila sa malalayong lugar tapos ganyan lang ang gagawin mo? Hindi ko sinabing magtungo sila rito, kaya wala akong pakialam kung saan man sila nanggaling. Simula ngayon, hindi na ako tutulong sa inyo. Aba, yumayabang ka na yata ah. Hindi porket kailangan ka namin, ganyan ka na umasta. Kailangan niyo lang ako dahil nahihirapan kayo. Pero wala sa inyo nakakaunawa sa bigat na nararamdaman ko. Umalis na kayong lahat! Ang sama talaga ng ugali mo. Palibhasa, engkanto ka. Labis na nasaktan si Cecilia sa sinabi sa kanya ng kanilang kapitbahay. Kinuyom na lamang ng dalagita ang kanyang mga kamao para makapagtimpi sa kanyang galit. Umalis na rin ang mga taong humihingi sa kanya ng tulong dahil sa hindi magandang pakikiharap niya rito. Subalit muli siyang nakaranas ng pangaalipusta ng iba. Isang araw habang naglalakad siya patungo sa dagat, nagulat siya nang may biglang bumato sa kanyang ulo. Hoy, masamang engkanto! Bakit mo ko sinaktan? May nagawa ba ako sa'yo? Wala, pero sa nanay ko may ginawa ang lola mo. Naiinis din talaga ako sa pagmumukha mo. Kapag nakikita kita talagang binabangungot ako. Ito ba ang igaganti niyo sa akin pagkatapos kong tumulong sa inyo? Wala kayong mga utang na loob. Ang sabi ng nanay ko, ang lola mo raw ang nagkulam sa mga tao rito. Ginawa niya yung para palabasin na isa kang bayani. Tumigil ka! Hindi totoo yan! Dahil sa matinding galit ni Cecilia, nagawa nitong itulak ang bully na si Gabo at nakita naman ito ni Manang Ruby na ina ng bata. Tumaas ang kilay ng ginang at lumapit sa kanya. Hoy, engkanto, bakit mo tinulak ang anak ko? Ang kapal din ng mukha mo, no? Akala mo ba hindi ko alam na ang lola mo may kagagawan sa pangkukulam na nangyayari rito? Kunwari tagapagpagaling ka para tanggapin ka at ituring na isang bayani. Bistado na namin kayo sa mga ginawa niyo sa amin. Wala akong alam sa pinaparatang nyo. Nung may karamdaman kayo, hindi ako nag-alinlangan na tumulong. Pero bakit ganito ang nakukuha kong kapalit mula sa inyo? Hindi na napigilan ng dalaga ang paglabas ng kanyang mga luha dahil sa kalabisan na ginagawa sa kanya. Wala na ang kanyang lola Cora, kaya naman mag-isa na lamang siyang humaharap sa hamon ng buhay. Madalas na rin siyang sakta ng ibang tao at dahilan para muling mag-alab ang galit nito sa mga taong nang-aabuso sa kanya. Sinimulan niyang kulamin si Manang Ruby at ang bully nitong anak na si Gabo. Tuluyan ang ginamit ng dalaga sa kasamaan ang kanyang karunungan. Wawakasan niya na ang pangalipusta ng mga ito sa kanya. Hoy, Cecilia! Lumabas ka dyan, harapin mo ako! Ano na naman ba ang ginagawa nyo rito? Hayop ka, alam kong kinulam mo ko at ang aking anak. Napakasama mo pala talaga. Wala akong alam sa sinasabi nyo. Umalis na kayo! Papatayin kita! Nagulat si Cecilia sa biglaang pag-atake ni Manang Ruby sa kanya. Ngunit nagawa niyang makapanlaban dito. Binantaan niya ito na sa oras na saktan pa siya, ay wawakasan niya na ang buhay nito. Subalit ang ginang ay hindi natakot at hinikayat pa nito ang ibang tao na sunugin ang kanilang bahay. Tumigil kayo! Huwag niyo sunugin ang bahay ng lola ko! Cecilia, umalis ka na at iligtas mo na ang buhay mo. Hindi ako kagaya nila na walang utang na loob. Nagpapasalamat ako sa pagpapagaling mo sa karamdaman ko. Bilisan mo na at umalis ka na. May malayong baybayin dito. Tahimik at malayo sa mga mapang-abusong tao. Magtungo ka ron. Maraming salamat ho, Ale. Masaya ako at may isang tao pa pala sa bayan na ito na may mabuting puso. Naiiyak na sambit ni Cecilia at tumakbo na ito palayo. Nagtungo ito sa sinasabing baybayin. Nang makarating siya ron, nagpasya siyang putulin na lamang ang kanyang gintong buhok at itapon ito sa dagat. Simula noon, sinikap ng dalagita na makapamuhay ng normal at tahimik.
Nakilala naman ito sa buong lugar na kinaroroonan niya ang mag-asawang nagmalasakit sa kanya, si Aling Pasing at Mang Dolfo. Tinulungan siya ng mga ito na muling makabangon sa kanyang buhay. Cecilia, magpahinga ka na muna. Huwag mong pagurin ang katawan mo sa pagtatrabaho. Marami po akong nahuling isda ngayon, Aling Pasing. Siguradong malaki rin po ang kikitain natin. Mabuti naman kung ganon. Sandali nga, napansin ko lang. Magdadalawang buwan ka na rito sa amin pero bakit parang hindi na tumutubo yung buhok mo? Ay naku Pasing, huwag mo na itanong pa sa bata. Sa tingin ko may kondisyon siya at baka hindi pa handa na sabihin yun sa atin. Tama ba ako, Cecilia? Opo, Mang Dolfo. Pasensya na ho kayo sa akin. Alam ko namang mabait kang bata. Kaya kung hindi ka komportableng sabihin ang nakaraan mo, ay nauunawaan namin yon. Masaya si Cecilia na muli siyang nakatagpo ng mga taong tunay na may malasakit sa kanya. Nakaramdam siya ng pagmamahal sa mag-asawang kumupkup sa kanya. Sa paglipas ng panahon, muli siyang nakapag-aral at tinanggap siya ng mga tao roon. Kalaunan, nakapagtapos siya at nagawa niyang tulungan si Aling Pasing at Mang Dolfo sa pamumuhay ng mga ito. Nagkaroon sila ng malaking tindahan at naging maayos ang takbo ng negosyong ito. Wakas!